Welcome back again to my channel. So for today's video mga kalingap, Bina, natatakot mabas. So bakit kaya no mga kalingap? So alamin po natin sa video na ito, pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe, Bal Santos Matubang, Kalingap Rob at Edna Vlogs. Siyempre supportahan po natin Mr. Bente Boy Vlog at ang inyong lingkod, Gandang Emmy. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So eto mga kalingap, panoorin natin bakit nga ba natatakot mabas itong si Bina. Tara, panoorin po natin ang video na ito. Anong mabaho, ano Lorapina? Kasi magkakasakit kayo niyan. Pag maraming basura, makati sa balat. Yung mga damit ninyo, maamoy basura. Ang dami pating uod. Mababas, huwag kang mag-alala kasi alam mo naman ng viewers na yung ganitong mga basura talaga minsan hindi na dadaanan ng mga nagbabasura gawa ng isang truck man lang ang nagdadaan tapos pag nadaan puno na. Tapos minsan pag alahalo, ginaganti mo. Minsan ayaw man. Pero Hindi. minsan kinukuha mo yun. Hindi kinukuha. Kagaya ngayon, wala pa masyadong kasi may maulan din. Sabi may papasok na bagyo. Meron ba? May papasok daw. Lorapina, tamang-tama yung outfit nyo. Bina, mapasok tayo sa bangko. Yung dala-dala, nagiging pag-asa, magsaya para sa iba. Mr. Bente Boy, sa likod ng bawat buhat, ang tulong na walang kapalit. Ang bawat malasakit na iyong ginagawa. Bala, madami. Madami. May malasakit ka sa iba, Mr. Bente Boy. Sa bawat vlog mong puno ng malasakit, may aral sa likod ng bawat click. Hindi mo lang binibigay, ikaw pa mismo ang nagbibigay buhay. Mr. Bente Boy, Mr. Bente Boy, sa likod ng bawat buhat, ang tulong na walang kapalit. Ang bawat malasakit na iyong ginagawa, liwanag sa iba ang iyong dala-dala. Salamat sa'yo sa pagbibigay mo ng pag-asa para sa iba. Sa bawat vlog mong puno ng So ayan po no, mga kasukay mga kalingap, grabe yung basura. Siguro 2 weeks o 3 weeks na hindi nakuha yung basura. So siguro nagkukuha ng basura pero baka hindi nila naririnig kasi yung basura naman pala ay dun sa malayo, hindi mismo pumapasok diyan sa looban nila ng mga kalingap. So naipon siya ng naipon, so hindi na ilagay ng tama sa lagayan, hindi nalagay sa sako. Talagang mangangamoy po yan at magkakaroon ng uod at saka langaw. So delikado yun rin yan sa health no mga kalingap kasi basura yan, so mangangamoy, mabaho. So magkakaroon ng sanhi ng sakit no mga kalingap. So syempre itong si Mr. Bente Boy talaga naman grabe no. Nakakabilib kasi eto nga kasama pa dyan si Robilin no, tapos si Reggie no mga kalingap, kasama si Mr. Bente Boy na lagi naman niya kasama sa mga vlog niya no, sinasama niya. At nagtulong-tulong sila, kasama din si Bina na naglagay sa sako no. Inayos nila yung kung ano yung magkakasama, nag-segregate ng basura. Kasi alam naman natin na basura, kung ano yung nabubulok dapat sa isang sako lang, yung mga hindi nabubulok sa isang sako. So talagang pinagtulungan nila no na ilagay sa sako. Grabe yung basura mga kalingap. Kapag ganyan na basura talaga, hindi ka mapapakali kasi maamoy mo, mabaho. Lalo na hindi nakalagay sa sako, nakatambak lang doon.
So talagang mabaho at saka lalangawin, no, mga kalingap. So dahil ayan nga, pinagtulungan nila ay nailagay nila sa sako at intayin na lang na yung basura ay dumaan, no. Dapat abangan na nila, ilabas na agad. Nandiyan naman si Roel, di ba, no? Dapat kung ano araw yung kuha ng basura, dapat nakaabang na sila kasi mahirap maipon ng basura kapag ganyan. So dito nga sa amin, kapag yung basura talagang inaabangan, inaayos, nilalagay sa sako. Yung plastic na ano pala dito sa amin, no? Yung plastic na clear. Ayaw na nila nung itim na plastic para nakikita nila kung ano ang laman ng basura. Dito sa amin, dito sa 13, in-implement na yung basura ay dapat nakalagay sa clear na plastic. Na yung plastic na basurahan, hindi na yung sa black na plastic. Para nakikita daw kung ano yung laman ng basura. So yun ang maganda doon, no, mga kalingap. So dapat, halimbawa kapag ganyan, no, wala kumukuha ng basura, maghanap na lang siguro ng pwedeng magtapon. Kasi minsan ganoon din dito sa amin eh. May time na 2 weeks na hindi kumukuha ng basura kasi puno na yung tambakan. Minsan yung driver ng basura ay hindi pwede, may sakit. So minsan talagang nadidelay minsan 2 weeks. So ang ginagawa namin, meron diyang utility dito sa subdivision, kumukuha siya ng basura. So nagbabayad na lang kami para hindi siya ma-stuck ang basura dyan, para hindi nangangamoy. Hindi naman po siya nangangamoy kasi talagang nakaano naman siya, nakalagay sa sako, nakalagay sa plastic. Kasi pag nandyan na yung basura, yung sako, itataktak lang. Naka-plastic po yung nasa loob kasi dito bawal yung hindi naka-plastic eh. So dapat ganun. So talagang mamamaho, no? Mahirap kapag yung basura talaga ay naipon. So napansin nyo, si Bina, sabi niya baka daw mabash siya kasi yun nga, yung basura. Hindi naman natin din siya masisisi dahil yung basura is hindi naman nagkuha o siguro man nagkuha, hindi nila narinig or dapat inaabangan talaga. So naintindihan naman natin yung sitwasyon ni Bina, no? Kung bakit ganon. Pero sana wag na maulit na yung basura ay nakatiwangwang na ganon. Dapat nakalagay talaga sa plastic. Tapos nakalagay sa sako para once na dumating yung basura, dadalhin na lang doon sa truck ng basura. Dapat ganon. Wag hahayaan na nakatiwangwang lang, no? Kasi nakita naman po natin, no, grabe daming basura. Talagang naipon. So mahirap talagang mamamaho kayo kapag ganon na hinayaan lang na nakatambak ng ganon. So dapat mayroong plastic saka sako na malalaki para hindi kahit hindi man nakuha, maisako, nakalagay sa plastic, itatali yung plastic, tapos yung sako itatali din para hindi siya mangangamoy, no, mga kalingap. So meron naman daw pala doon nagkukuha, kaya lang medyo mahal, pero kapag ganun siguro, pwede mo nang ipatapon. Kasi lalo na kung ganun na yung basura ay hindi weekly or ano ba kumukuha ng basura dyan sa kanila. So dapat yung basura talaga is ipatapon na lang para sure na hindi mangangamoy doon. Kasi yung mga sinampay niya doon, sigurado mangangamoy din yun, no, mga kalingap. Kaya mas maganda talagang panatilihin yung kalinisan. Hindi naman natin sinisisi si Bina kasi alam naman natin ano din siya, nagpapagaling, no. Pero eto naman, nandiyan naman si Roel, no? Dapat si Roel yung mag-aasikaso o yung asawa niya. Kung halimbawa nandiyan yung basura, abangan na nila para sure na makakukuha yung basura. At doon sa kanila, bawal daw yung hindi hiwa-hiwala, yung mga nabubulok sa hindi nabubulok. So, dapat meron na silang lagayan, no? Para hindi na maulit pa yung ganyan na katambak na basura. Panatilihin yung kalinisan, no, mga kalingap. So, naintindihan natin si Bina kung bakit sabi niya baka lumabas. Maintindihan naman natin si Bina yung sitwasyon niya, no, mga kalingap. So, ayan po. Thank you so much kay Mr. Benteboy, kay Robilyn, kay Reggie, kasi nandiyan sila at tumulong. Siyempre si Bina tumulong din, no? Sama-sama sila at ayun, nailagay nila sa sako yung basura. So sana makuha yung basura para malinis na diyan sa ano nila, hindi na mangamoy. At saka siguro mas maganda yung paligid, no?
anuhan ng may sabon para mawala yung amoy. Kasi ano yun eh, nandoon pa rin yung amoy nun, no, mga kalingap. So, ayan po, no? Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. Siyempre, supportahan po natin si Mr. Bente Boy kasi napakasipag niya, no, mga kalingap. Talagang tuloy-tuloy yung kanyang ginagawang pag-charity. So, ayan po. Thank you so much and God bless sa atin lahat. Bye-bye!